Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Padre Rico Trinidad, ang Chairman ng Commission on Basic Ecclesial Communities ng Diocese of Malolos, Professor Instructor ng kursong Basic Ecclesial Community sa Graduate School of Theology, Immaculate Conception Major Seminary ng Diocese of Malolos. Tayo ngayon ay nasa lecture number 7, Basic Ecclesial Community, Spiral Development of Christian Community, Evangelization and Inculturation in Philippine Setting. Pakinggan natin ang lecture na ito para mas lalo nating maunawaan kung paanong tinataguyod ang gawain ng Basic Ecclesial Community sa mga parokya, sa mga maliit na pamayanang Kristiyano. So ngayon tayo ay nasa lecture number 7 ng ating Basic Ecclesial Community, Spiral Development, Evangelization and Inculturation, Philippine Culture. Actually, ito ay part 2 ng ating lecture number 6, kung saan ay pinapakita natin kung paano ang Basic Ecclesial Community ay nagiging pamamaraan ng tinatawag nating New Evangelization sa pamagitan ng spiral development na ating ipinakita sa pagkilos at pagsasabuhay at pag-iral ng Basic Ecclesial Community sa isang parokya, na kung saan ito ay tinatawag nating inculturation. Yung pananampalatayang Kristiyano ay nagpapanibago ng kultura ng mga tao o yung kanilang way of life. So ngayon, ang ating context ay Philippine culture. So bago tayo magpatuloy, ay tingnan muna natin yung ating mga naging discussion. So muli, tatandaan natin, pinag-aralan natin ang ecclesiological foundation ng Basic Ecclesial Community. Sa ating ikalawang lecture ay ang pastoral definition ng Basic Ecclesial Community. Sa ating ikatlong lecture ay ang history of the church, kung saan ay tinalunton natin at tinignan natin kung paano naganap ang evolution o historical evolution ng Basic Ecclesial Community. Na ang matatandaan natin dito, ang early Christian community nagsimula sa small community of love and sharing. Na ang Basic Ecclesial Community sa panahon natin ngayon ay larawan din ng small community, small Basic Ecclesial Community, na kung saan ang binibigyang pansin ay ang komunyo, participation at mission. Pagkatapos tayo ay nagpunta sa ating pastoral application ng Model of the Church sa ating buhay sa Pilipinas, sa simbahan sa Pilipinas. Pagkatapos ay tinignan natin kung paano ito nagaganap sa isang parokya sa pamagitan ng community organizing. At nung ating nakaraang lecture ay tinignan natin ang BEC sa inculturation, evangelization, at transformation of culture. Okay. So, re-review lamang natin ito. Kung makikita natin, ito yung tinatawag nating pagkilos ng inculturation ng gospel value. Nagsimula tayo sa pagtataguyod ng BEC. Yung BEC ay pamamaraan ng pagiging evangelize. At pagka na-evangelize ay ang isang miyembro ng BEC ay nagiging evangelizer. Pero yung kanyang pagiging evangelizer ay hindi siya individual, hindi siya nag-isa, kundi ito ay evangelizing community. So diyan natin makikita yung cycle ng pagkilos ng BEC, evangelize, evangelizer, evangelizing community. Kaya makikita nyo sa bandang ibaba, nagsisimula sa gospel value. At yung gospel value na ito ay pumapasok sa kultura sa pamagitan ng inculturation. At sa inculturation na ito, katulad ng sinabi ni Saint Pope John Paul II, tayo nagtataguyod ng civilization of love. Sa konkretong paraan, makikita natin ang BEC ay naisasagawa ang evangelize, evangelizer, evangelizing community kapag tinignan natin yung spiral development ng BEC. So meron tayong pagbabahagi na ng karanasan sa buhay, dialogue of life. Meron tayong paghubog sa salita ng Diyos o formation, kerygma, catechesis. Pagkatapos, ang stage 3 ay liturgia metanoia, pagsamba sa Diyos, pagbabagong buhay. Pang-apat, paglilingkod sa sambayanan ng Diyos, diakonia, servant leader.
At pagkatapos ang panglimang bahagdan ay ang pagpahayo para sa pagbabuting balita, misyo at evangelization. Again, tandaan natin na ito ay spiral development. So ito ay patuloy na nagaganap. Okay. So kung itatanong natin, saan papunta ang BEC? Ano ang layunin ng BEC? Ano mangyayari sa isang pangkat ng BEC? Yang spiral development of Christian community. Ito ba ay paulit-ulit na lamang? Ito ba ay paikot-ikot na lamang? Hindi. Ang sinasabi natin dito yung salitang spiral ay ang pag-ikot niya ay pagganito. Umiikot nga, pero pataas ng pataas, meron siyang development. Kaya spiral development of BEC. Sa pastoral strategy, ito ay nagpapakita sa atin ng pagkilos ng information, formation, transformation, at reformation. Kaya dahil dito, ito ay nagiging daan ng enculturation o civilization of love. So diyan, sa pamagitan ng paliwanag na ito, makita natin ano ang ginagawa ng BEC. Ito ay new means of evangelization na nagsasagawa ng enculturation, nagkakaroon ng social transformation na naghahatid sa pangarap nating civilization of love. Small communities of love and sharing. Merong 7 haligi ng kultura ng BEC kung matatandaan natin. So paano natin ito unawain? Isa sa pangunahing gawain ng pag-organisa ng BEC ay ang pagsusumikap na ito ay maging bahagi ng buhay ng mga kasapi o maging pamamaraan ng buhay bilang mga Kristiyanong tagasunod ni Kristo. Na sa unang paraan, yung mga karaniwang Kristiyano Katoliko, pagka sinabi, o Kristiyano Katoliko ka, anong pangunahing gampanin ng isang Kristiyano Katoliko? Nagsisimba tuwing araw ng linggo. Tumatanggap ng mga sakramento. Pagka may bata na bagong panganak, binyag. Pagka may mag-asawa na magsasama bilang mag-asawa kasal. Kapag ka, halimbawa ay hinuhubog na para maging isang ganap na Kristiyano, kumpil. Pero pangunahin dito ay yung pagiging pagka halimbawa nagkasala, kumpisal. Okay? So yan yung way of life natin sa pamagitan ng sakramento at mga gawaing mga pagsamba. Pangunahin dito ay pagsisimba. Ngayon, sa pagpapalaganap ng BEC, ang isang miyembro ng BEC, makikita niya sa kanyang buhay, kapag kasi nagbi-BEC linggo-linggo, ang pagsasabuhay ng kanyang pananampalataya ay hindi lamang yung pagsisimba, hindi lamang yung sakramento, kundi ang lingguhang pagdalo sa pulong ng BEC, pakikiisa at pakikipamayan kasama ng mga magkakapitbahay sa isang pamayanan. So ito ay nagiging spirituality na. So pagka naman tinignan natin yung spirituality, ito yung way of life. So ito yung pamamaraan ng pamumuhay. At yung pamamaraan ng pamumuhay ay tinatawag din naman nating kultura. Kaya magiging pamamaraan ng buhay bilang Kristiyanong tagasunod ni Kristo. Okay? Ibig sabihin, ang BEC ay hindi lamang isang gawain. Hindi lang isang bahagi ng hindi lang pagbabahagi ng salita ng Diyos o pagdarasal, kundi maging isang kultura, isang pananaw, isang pamumuhay at pakikipag-ugnayan. So nakita niyo na yung pinupunto ko sa inyo na ang BEC sa isang palasak na salita, ito'y brainwashing. Bini-brainwash mo yung mga tao na yung salita ng Diyos ay pumasok sa isip nila, sa isip at pananaw nila, sa pag-uugali nila, pamumuhay nila at pagpapahalaga sa buhay. Yung pagpapahalaga sa buhay, yung values. Okay? So nakita ninyo? Okay. So kaya ang BEC ay hindi lang isang gawain, hindi lang pagbabahagi ng salita ng Diyos o pagdarasal, kundi ito ay pumapasok sa buhay ng tao bilang isang kultura, pananaw, pamumuhay at pakikipag-ugnayan. Kaya tingnan nyo, gospel. Sa gospel, binabago ang value, pumapasok sa human culture. Ano yung human culture? Pang-araw-araw na pamumuhay. Okay? Ang bawat lipunan at organisasyon ay may kultura. Totoo naman, katulad natin mga Pilipino, pangkalahatan, ang Pilipino, meron siyang kultura, pagpapahalaga at pamamaraan ng pamumuhay. Gayon din ang BEC ay mayroong pamayan ng kultura.
So sa BEC, meron tayong binubuo na kultura. Siyempre, ang pangunahing kultura nito ay kultura ng salita ng Diyos, kultura ng pananampalataya bilang Kristiyanong Katoliko. Ang kultura ng BEC ay siyang nagbibigay gabay kung ano ang inaasahan sa kasapi. Ayun. So kung meron tayong sasabihin na buhay ng BEC na spiral development, okay? Meron itong inaasahan na kulturang mabubuo para sa mga kasapi at mga kabahagi ng BEC. Okay? So ano ba yon? Ang kultura ng BEC ay mayroong 7 haligi. Ang bawat haligi ay kailangang tanggapin at gampanin ng bawat kasapi. So yon. So yun yung 7 haligi ng kultura ng BEC. Okay. So yun to. Ito yung diniscuss natin nung nakaraang ating lecture. Okay? So kung i-imagine natin, para pala ang BEC ay isang makina. Isang makina na umiikot-ikot, na habang ito'y umiikot, sa pag-ikot niya, may mga lumalabas na iba't ibang mga kulturang Kristiyano na nagpapanibago ng kultura ng buhay ng tao. At ito yung 7 kulturang iyon: metanoia, pagbabagong buhay, na sa pamagitan ng proseso ng BEC ng pagbabahagi na ng salita ng Diyos, ang tao naliliwanagan ng kanyang isip sa salita ng Diyos, nakikita niya ang pangangailangan para maging magbago at tularan ng halimbawa ni Kristo. Para bang sinasabi na pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, magbagong buhay na kayo. Di ba yan yung panawagan ni Kristo? Malapit na ang paghahari ng Diyos. So yun. So una na kultura ay metanoia. So pagbabagong buhay. Nasabi nga natin, ang pagbabagong buhay hindi naman sa puso lang, kundi pangunahing pagbabagong isip ng pananaw sa buhay. Ang pangalawang kultura na nililikha ng buhay ng BEC sa mga kasapi nito, sa pamayanan at sa simbahan kung saan ito kumikilos, ay ang kultura ng kirigma katekesis. Alam naman natin yung kirigma ay yung pagpapahayag ng salita ng Diyos kung paano ito inuunawa at nagaganap sa buhay ng tao. Alam naman natin ang katekesis ay turo ng simbahan. So dito pumapasok yung anyo ng formation, na ang mga tao na nagbabago ay hinuhubog sa salita ng Diyos at sa turo at paggabay ng simbahan. So tingnan nyo, lagi nyong imaginein, kung natatandaan nyo yung pagpapaliwanag ko sa inyo sa BEC, ito yung mga nagaganap sa BEC sa mga kasapi nila. Habang sinasagawa yung gawain ng BEC sa spiral development, ito yung patuloy na mga nagiging bunga. Sabi ko nga sa inyo, ang BEC parang isang makina na paikot-ikot, habang umiikot may nililikhang produkto. Meron siyang nililikha na mga produktong kultura ng basic ecclesial community na naghahatid ng enculturation. So ang pangatlo naman ay ang liturgia o pagsamba sa pagsamba sa Diyos o mga banal na misa, mga sakramento o gawaing pagsamba. Na kung saan ipinapakita sa basic ecclesial community ang kahalagahan ng mga sakramento. Hindi lamang doon sa mga kasapi ng BEC na sila'y tumatanggap ng sakramento, kundi sila'y nagiging daan upang yung ibang mga mananampalataya makatanggap din at makalapit din sa sakramento. Halimbawa, sakramento ng kumpisal, sakramento ng pagdiriwang ng banal na misa, yung mga batang hindi pa nabibinyagan, sakramento ng binyag. So sila ay nailalapit sa Diyos sa sakramento. Sa pamagitan ng tugong pagkilos ng BEC, pati yung mga may sakit na nasa banig ng karamdaman na ilalapit sa pamagitan ng pagpapahid ng banal na langis. So makikita natin sa kultura ng BEC, ang isa pang nililikha ay ang liturgia, kahalagahan ng gawaing pagsamba. Ang pang-apat na kulturang nililikha ng BEC ay ang tinatawag nating diakonia. So sa diakonia, ang pinakikita naman ay paglilingkod. Na itong paglilingkod na ito ay social action. Na yung paglilingkod, hindi lamang yung paglilingkod na nagbasa ka ng salita ng Diyos, lingkod ka, lector commentator. Nagbigay ka ng komunyon, lingkod ka kasi ikaw ay lay minister. Nag-serve ka sa misa, lingkod ka kasi ikaw ay naging sakristan. Kumanta ka sa misa, lingkod ka sapagkat ikaw ay choir. Nangolekta ka, lingkod ka sapagkat ikaw ay usherette or collector. Pero hindi lamang yung paglilingkod sa simbahan,
kundi paglilingkod na mayroong pananagutan sa lipunan, sa usapin ng kalikasan, sa usapin ng tamang pamumuno sa gobyerno, sa usapin ng mga dukha, sa usapin ng tamang pasweldo, sa usapin ng mga tao na mga nasalanta ng mga bagyo o mga sakuna, sa usapin ng kapayapaan, sa usapin ng paggalang sa buhay ng tao. Kasi meron tayong paglilingkod ng konsepto na, naglilingkod ako sa Diyos kasi ako'y lay minister. Pero hindi mo nakikita na yung iyong pagmamahal sa kalikasan, pagtatanggol sa kalikasan, ay paglilingkod din sa Diyos sa anyo ng social action, yung diakonia. Okay? So, ang susunod naman, number 5, ay ang koinonia, nagkakaisang sambayanan. Katulad ng ating nabanggit, ang gawain ng BEC ay nagbubuo ng koinonia. At alam naman natin yung koinoniyang ito ay nagsimula sa pagbabahaginan. Kasi ang ibig sabihin talaga ng koinonia ay sharing. So yung sharing na yon, yung sharing of life, goods, experience, sacraments, so ito ay naghahatid sa nagkakaisang sambayanan. Katulad ng larawan ng Santissima Trinidad, isang Diyos, tatlong persona, ito'y tinatawag din nating communion. Okay? So, pagkakaisa. Na kapag pinakita natin at tinignan natin yung proseso ng BEC, yung sama-samang nananalangin, nagninilay na salita ng Diyos, nagbabahagi na ng salita ng Diyos, sama-samang kumikilos sa pamayanan, na meron silang tugong pagkilos. So, nakikita roon yung koinonia. Ang pang-anim naman ay anawim. Yung anawim naman ay pagkalinga sa mga dukha. Kung matatandaan niyo sa declaration na 122 hanggang 136 ng PCP2, pinaliwanag yung pitong kahulugan ng ibig sabihin ng Church of the Poor. Na ito ay konteksto ng kahirapan, na ito ay optional, preferential option for the poor, pagkalinga sa mga dukha, na ang mga dukha ay tinuturuan din maging tagapagpahayag ng mabuting balita. So, yung Church of the Poor ay nasa larawan ng basic ecclesial community sapagkat katulad nga ng pinaliwanag ko sa inyo, yung ating sociological condition, yung mga dukha at mahihirap, sila yung may tendency magkaisa at magtulong-tulong. Samantalang yung mga mayayaman, ang tendency niyan maging independent at magkanya-kanya. Kaya laging sasabihin ang BEC Church the Poor, nasa grassroots, nasa mga marginalized. Okay? Pero sabi ko nga sa inyo, ang poor ay maraming klase ng poor. Na nangangailangan tayong pagdamay at pagtulong ng kapwa. Ang poor ay hindi lang material. May poor din sa physical, emotional, spiritual, psychological, social. Kaya pumapasok pa rin yung BEC sapagkat yung mga iba't ibang klase ng poor na yon natutugunan din ng BEC. At pang-pito ay servant leader, lay empowerment. So makikita natin sa gawain ng BEC ay nagkakaroon ng karagdagang mga lingkod, nadadagdagan ng quantity ng mga lingkod sapagkat kung titignan natin sa isang parokya, kakaunti na lang yung mga naglilingkod. Kuminsan tumatanda na yung mga naglilingkod, wala pang kapalit, puro sila-sila na lang. Kaya minsan hindi na rin magampanan yung ibang mga misyon sa simbahan kasi yung mga naglilingkod kakaunti, walang nadadagdag, tumatanda na, nagkakasakit. Pero sa pamagitan ng BEC, nadadagdagan ng bilang ng mga naglilingkod. At hindi lang bilang, kundi pati yung quality. Kasi yung lingguhang pagpupulong ng BEC at gawain ng BEC ay isang uri ng formation at paghubog sa kanila. Ikaw ba naman linggo-linggong nagninilay na salita ng Diyos? Sama-samang nananalangin. Hindi naman natin siguro masasabing 100% at perfectly mababago yung mga tao. Pero malaki ang naitutulong ng BEC. Sabi ko nga, sa pagsasagawa ng BEC, may mga masasamang bagay na dapat sana ay mangyayari. Hindi na mangyayari. Kasi nag-BEC, naliwanagan na. At may mga mabubuting bagay na dapat sana hindi na mangyayari, mangyayari sapagkat sa tulong ng BEC. So ito yung konsepto na sa pamayanan yung tinatawag natin na synergy. Kaya napakahalaga yung itong mga kulturang ito ay makita natin sa pagtataguyod ng gawain ng ating basic ecclesial community. So nakita nyo ba yung ating kung paano kumikilos yung basic ecclesial community? So nandiyan yung ating spiral development, way of evangelization,
Sa pamagitan nito, nagkakaroon ng enculturation at ang mga nagiging bunga nito, 7 haliging kultura, metanoia, kerigma, katekesis, liturgia, diakonia, koinonia, anawim at yung tinatawag nating mga servant leader o nadadagdagan ang mga lingkod ng simbahan o nagkakaroon ng lay empowerment. Okay? So, balikan lang natin ito para ma-review natin. So, BEC, evangelize, evangelizer, evangelizing community. So, mapapansin nyo, habang ako ay nagpo-progress sa ating pag-discuss, ay lagi-lagi tayo bumabalik sa mga mahalagang prinsipyo para lagi natin na i-contextualize yung ating mga pagpapaliwanag at pag-unawa natin sa ating po na ginagawa na discussion. Okay. So, tingnan nyo to, evangelize, evangelizer, evangelizing community, BEC. So, gospel value sa gawain ng BEC, habang ginagawa ito, nagkakaroon ng enculturation. Habang nagaganap ang enculturation, nabubuo yung civilization of love. Ano yung civilization of love? Yung pamumuhay sa pag-ibig, pamumuhay sa pagmamalasakit, sa pagdamay sa kapwa, pagkalinga sa kapwa, katulad ng ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. So sabi nga natin, sa pamagitan nito, tayo ay nagkakaroon na ng civilization of love, hindi civilization of consumerism, civilization of materialism, individualism. So yung civilization of love. Okay. Yan. Pag-aaralan natin ngayon ay yung enculturation. Okay? So yung enculturation, hihimayin natin siya kung paanong ang enculturation na ito na dinudulot ng BEC ay nagpapanibago ng ating kultura bilang mga Pilipino. Sabi natin, enculturation is an element in the process of evangelization that makes the message of the gospel enters into the culture or way of life of an individual or a community. And that transforms the existing cultural orientation more suitable and open to evangelization. Okay. So dito, may mga bagay dito na dapat natin na makita na hindi natin na ilagay dito sa ating PowerPoint. Na una, yung enculturation, bago pa dumating yung enculturation ng Christianity, ng BEC, meron ng way of life ang mga tao. Meron na silang pamamaraan ng pamumuhay, meron na silang existing values, meron na silang existing na mga pananaw, meron na silang existing na mga pagpapahalaga sa buhay. At yun ang una na sinasabi natin. Pangalawa, yung pagdating ng enculturation, ay ito ay nagbubukas sa mga tao upang ang mensahe ng mabuting balita ay kanilang matanggap at pumasok sa kultura ng kanilang buhay. Para bang katulad halimbawa na magtatanim ka sa bukid, siyempre yung bukid na tataniman mo, bubungkalin mo pa, paluluwagin mo pa yung lupa. Di ba? Kasi kapag halimbawa, naghagis ka ng buto, hindi mo naman binungkal yung lupa, hindi siya matutubo kasi matigas yung lupa, matigas siya. Okay? So kailangan, parang katulad ng pagtatanim, bungkalin mo muna yung lupa, paluwagin mo muna yung lupa, lagyan mo siya ng pataba, saka mo lang ilalagay yung buto para siguradong tumubo. Sabi nga, matabang lupa. Okay? Ang ginagawa ng BEC, sa pamagitan ng gawain ng BEC, yung enculturation, nagpapaluwag ng lupa. Kinukondisyon, inihahanda ang mga tao sa pagtanggap ng mabuting balita. Meron palang preparasyon. Hindi kaagad, ito na, tanggapin niyo na, bibigay ko na. Hindi. Kailangan i-prepare ang mga tao. Parang ipiniprepare muna ang mga lupa bago ihulog ang binhi. Binubungkal muna. At ganyan ang gawain ng BEC. Pagbubungkal, pagpapaluwag, pagbubukas ng mga tao upang maging handang tanggapin ang mensahe ni Kristo. Okay. Ang pangatlo na makikita natin dito, bagamat may mga pari at mga lingkod ng simbahan na nagpapahayag ng mabuting balita,
Pangatlo na makikita natin dito, ito'y pagkilos ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo pa rin ang kumikilos. Hindi lamang yung pari, hindi lamang yung community organizer, hindi lamang yung madre, hindi lamang yung katekista, kundi kumikilos ang Espiritu Santo. So meron siyang sabihin natin na element of grace, elements of divine providence, elements of inspiration na nanggagaling sa Diyos. Okay? So una, sa enculturation, bago pa magsimula yung pagpapahayag ng mabuting balita, i-respect natin, may kultura na yung mga tao, may pamamaraan na ng pamumuhay, may pagpapahalaga na. Pangalawa, ang enculturation ay hindi kagad yung pagbibigay ng mensahe, kundi paghahanda sa mga tao na maging bukas para tanggapin ng mabuting balita, at yun ang ginagawa rin ng BEC. Inihahanda yung mga tao, pinagbubuklod-buklod, binibigyan mo ng mga gampanin. Okay. So, pangatlo, na sinasabi sa atin, yung pagkilos ng Espiritu Santo, bukod sa mga nagpapahayag ng mabuting balita, ang Espiritu Santo pa rin ang nagbibigay ng inspirasyon doon sa mga tao upang yung mabuting balita ay talagang pumasok sa kanilang buhay. Pang-apat na pinakikita sa atin ng enculturation ay bago pa ilagay ang binhi ng mabuting balita, sabi nga, yung mabuting balitang ito na binhi ng kabutihang loob ng Diyos, nandoon na. Nandoon na sa pamayanan. Kailangan mo na lang i-cultivate. Ayun. Kailangan mo na lang siyang i-cultivate. Kasi nandoon na siya, palilitawin mo na lang. Halimbawa, sa mga kultura natin mga Pilipino, meron na, bago pa yung Kristyanismo, meron na tayong kultura ng pagpapahalaga sa pamilya. May kultura na tayo ng paggalang sa buhay. May kultura na tayo ng pagkilala sa Diyos na lumikha. I-cultivate mo na lang. Okay? Kukultivate mo na lang. At pagkatapos mo ma-recognize yun, pang-5, doon pa lang magkakaroon ng talaban yung kultura ng mga tao na pinagpapahayag ng salita ng Diyos at yung kultura ng mabuting balita, doon pa lang siya magkakaroon ng transformation. So, ganong kumikilos ang enculturation. At sa kapag tinignan natin yung prosesong iyon, doon natin makikita kung paano ang BEC ay nakatutulong bilang new means of evangelization, enculturation, at naghahatid ng social transformation na nagbubunga ng civilization of love. Okay, so hindi natin nailagay sa PowerPoint pero yun yung 5 mahalagang bagay sa enculturation. Una, bago pa dumating ang mabuting balita, may kultura na ang mga tao. Pangalawa, kailangan ng preparasyon upang ang kulturang ito, katulad ng lupa, ay bungkalin upang maging malambot, upang maging mataba, para tanggapin ang mabuting balita. Pangatlo, ang enculturation at pagpapahayag ng mabuting balita ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Okay? Pang-apat, i-recognize natin na bago pa dumating ang mabuting balita, yung mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos, nandun na sa kultura ng mga tao. I-cultivate mo na lang. At pang-apat, doon pa lamang magaganap ang transformation ng pagsasama ng kultura ng tao at ng kultura ng Diyos, na kung saan hindi binabaliwala yung kultura ng mga tao, yung kultura ng pamayanan dinatnan ng mabuting balita, kundi ito'y tinatransform. Kaya diyan papasok yung enculturation and dialogue. So doon na pumapasok yung dialogue. Okay? So tandaan lamang natin yan. Okay. So ang BEC as a new way of being a church is both an instrument, pinaliwanag ko sa inyo, and beneficiaries, receiver of evangelization. Okay? It employs enculturation on its work of evangelization, entering into and transforming the worldly culture into the gospel message. So yon, pumapasok sa kilos ng evangelization, pumapasok at pinagpapalibago ang makamundong kultura sa kultura ng mabuting balita. So kung makikita ninyo yung BEC, giver at saka receiver ng evangelization. Siya rin ay means at end ng evangelization. Okay? Sunod, BEC and enculturation
geared toward new evangelization wherein the gospel initiate a new method, new fervor, new area proclamation of the good news. Enculturation through BEC will penetrate 3 major spheres of life context in the Philippines. Ayan. So ito na. So ano ba yung tatlong sphere o major spheres of life context ng Philippines kung saan kailangan maganap yung enculturation na tinutugunan ng gawain ng basic ecclesial community? So tatlo. BEC and Philippine culture, tradition, and value system. So ito yung tumutukoy sa mga kaugalian natin, pagpapahalaga, katutubong kaugalian ng mga Pilipino na likas sa atin bilang mga Pilipino. Sabi nga, pagkaro pinagkumpara natin yung ugali natin mga taga-East, tayo sa Asia, at ugali ng mga taga-Europe, mga kanluranin, okay? Tayo raw po, sinasabi nating mga sabi ng mga Western culture, sa kanilang kultura nila, leave me alone. Hayaan mo akong mag-isa. Leave me alone. Okay? Pagka raw po Asian, tayo mga Pilipino, don't leave me alone. Huwag niyo akong iiwanan. So, sinasabi lang natin dito, ang bawat pamayanan ay meron siyang kanya-kanyang mga kultura na yung kanilang mga kultura batay sa kanilang kalalagayan, sa kanilang kasaysayan, katatayuan, ay nagkakaiba-iba. So ang unang titignan natin ng enculturation ay BEC at Philippine culture. Ano ba ang kaugalian at mga kultura nating mga Pilipino? Na kuminsan ay maganda naman, mabuti naman, pero kapag sumobra ay nagiging masama sa ating pamumuhay at nagiging taliwas sa mensahe ng mabuting balita. Pangalawa na kultura, spheres of life context sa Philippines ay BEC and church culture, church bureaucracy and orientation. Ano ba ang nabuong kultura ng simbahan o particularly Catholic Church dito sa ating bansa? Anong kultura ng ating simbahan dito sa Pilipinas? Sa parokya, anong kultura natin? Na kailangan din na tulungan ng BEC para magkaroon ng enculturation, para maganap yung tinatawag nating social transformation, para maganap yung tinatawag nating civilization of love. At gayon din naman, ang pangatlong sphere ay yung BEC and social transformation. So paano makatutulong ang BEC sa gawain ng enculturation na magkakaroon tayo ng social transformation? Kasi pinag-uusapan dito yung social unjust system. Okay? So yan, tatlo. Okay, so nakikita niyo na, BEC, ito ay new means of evangelization, na ito ay nagiging pamamaraan ng enculturation, ng enculturation ay pamamaraan ng social transformation, na kung saan ang mabuting balita ay isinasabuhay ng mga tao sa anyo ng civilization of love. Ngayon, dito pinakita sa atin, mayroong tatlong bahagi o tatlong sphere o tatlong pamantayan kung saan ang BEC ay magiging daan ng enculturation. Philippine culture, church culture, at saka yung ating salipunan, social transformation. Okay, tingnan natin. Okay. So dumako muna po tayo sa una, sa Philippine culture. Dito, ako ay naghimay ng iba't ibang mga kultura nating mga Pilipino na kung saan ay nagiging hadlang para sa paglaganap ng pananampalatayang Kristiyano-Katoliko o kaya naman ay nagiging sobra na kung saan ay natatalo ang ating pananampalataya o aral ng pagiging Kristiyano-Katoliko. Okay. So ang una rito ay sa Philippine culture natin, okay? So una rito makikita natin sa ating Philippine culture ay yung ating pagiging mapamanhiin, yung pamanhiin natin. Okay?
So yung folk religiosity, tayo mga Pilipino, marami tayo mga pamanhiin. Okay, yung mga pamanhiin natin. Okay? Na kung saan, halimbawa, may nakita kang pusa, naku, itim na pusa, naku, malas yan, may masamang mangyayari. O halimbawa naman, kapag ka may patay, bawal magwalis, bawal maglinis, kaya naman napakarumi pagka may burol sa patay. O halimbawa naman, kapag ka nakakita ka uli sa patay, merong may hawak na pera, may hawak na 20 pesos, sa isang kamay may hawak na 20 pesos, sa isang kamay may hawak na rosaryo. Meron tayo mga superstitious belief na kuminsan, o madalas, itong mga superstitious belief na ito ay tumatalo sa ating pananampalataya bilang isang Kristiyano Katoliko. Halimbawa, merong isang lugar dati na ako ay naging pura paroko na itong lugar na ito, tuwing sila magpepiesta, kahit hirap na hirap sila, gusto nila may musiko. Pagka-piesta nila, kailangan may musiko. Eh dumating yung pagkakataon, ang babayaran sa musiko ay 20,000. Pero yung bubong ng kapilya, butas, Mayo, magtatag-ulan na, bilang isang pura paroko, sabi ko, imbis na tayo magmusiko, umarkila na lang tayo ng tricycle sa Bustos kasi sa mga tricycle sa Bustos, parang hindi na tricycle parang sound system na ginawang tricycle. Hindi na tricycle na may sound system, kundi sound system na ginawang tricycle. Sabi ko, umarkila na lang tayo ng ganon, magpatugtog na lang tayo na magpatugtog ng mga tungkol sa mga musiko, paikutin natin ng paikutin doon sa ating baryo. At yan, hindi na tayo mamumblema sa pakain ng musiko. At walang tigil ang tugtog niyan. At malakas pa. So, mas makakatipid pa tayo. Imbis na tayo bumayad ng 20,000, ang babayaran na lang natin 2,000 na lang. Yung 18,000, ipagpagawa na lang natin ang bubong ng simbahan. Di nagtatalo-talo. Okay. Pumayag din. Siyempre, ako kure. Kailangan sundin nila. Nagkataon nung maggagabi dahil lasing na yung mga tao may na-aksidente ngayon. Na-aksidente, nakamotor kasi lasing, nabangga, patay. Pagkatapos doon sa isang lugar, gabi mga lasing nag-away-away, may nasaksak, na ospital. May mga masamang nangyari. Alam niyo kung ano sabi? Kaya ikaw nagkaganyan ng piyesta natin kasi ikaw walang musiko. Nawala kasi yung musiko Ayun. So yun yung mga pamaniin na kumisan ay nakakasira ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya bilang Kristiyano Katoliko. Okay? So nakita niyo yun? So yan ang binabago ng BEC. Pangalawa ay yung popularity contest, lack of moral conviction. Kuminsan sa pamayan natin ay kung sino ang sikat. Kung saan kasi sikat, kuminsan yun ang pinakikinggan ng mga tao. Kaya nga hindi mawawala. Halimbawa, yung popularity contest na yan ay hindi mawawala yung halimbawa pagka piyesta, may mga kung sino yung mga artista nung araw. Kumbaga, pasikatan, pasiklaban, payabangan. Kung sino ang sikat, kung sino ang popular, sila yung parabang ika nga ay hinahangaan. Pangatlo, meron din tayong traditionalism, resistance against creative change. Na kumisan sa isang parokya, sasabihin, matagal na namin ikang ginagawa yan Pero sabi ni Pope Francis, kailangan igalang natin yung popular devotion ng mga tao. Pero kumisan, may mga pagkakataon na kailangan yung mga tradisyon na hindi naman nakatutulong na sa simbahan at nakapaglalayo pa sa mga mananampalataya na hindi naman matagpo ang tunay na kahulugan, kundi ito'y matagal na namin ginagawa. O baka mayroong mga takot na sasabihin, ako pagka di natin ginawa, may masamang mangyayari. Kailangan pinapalitan na rin. So yun yung mga pinapasukan ng mga tradisyon natin na hinaharap ng basic ecclesial community, mga traditionalism. Alam ko sa inyong isip, marami pa kayong maiisip na mga traditionalism. Pang-apat, regionalism, factionalism, division, tribalism, racism. Na kuminsan may mga lugar na nahahati ang mga tao dahil sila taga-Bisaya. Kami ang kultura ng Bisaya, kami Kapampangan, kami mga taga-Bulacan, kami mga taga-Ilocos. Naalala ko yun, ako'y nadistino niya sa Tungkong Mangga na kami nagtatagoy ng BEC.
Doon sa NHA kasi, sa National Housing Authority, ay yung mga tao na mga locaties, iba-iba ang kanilang kultura. May mga Bisaya diyan, may mga mga taga Ilocos, may mga taga Mindanao. So, dahil doon sa kanilang mga kulturang iyon, ng kanilang pinanggalingan, regionalism, nagkakabaha-bahagi sila. Pero nagawa din ng paraan sa pamagitan ng BEC na mayroong isang Bisaya, may Kapampangan, mayroong Tagalog, ay yung mismong BEC ang nagbigay sa kanila ng leveling ng kanilang pangunawa ng pamumuhay. Panglima ay sa ating ding sistema ay meron tayong palusot system. Laganap yung non-compliance to the law at bribery. So yan ay nakikita natin yan sa pamumuhay ng mga tao. Sige, maglagay ka na lang okay na yan. Kung minsan, kahit sa pamumuhay ng simbahan, may ganyan din, di ba? Natatandaan niyo yung kwento na minsan ay merong isang mayamang tao na nagpunta sa simbahan. Sabi niya ay, Father, pabibindisyonan ko po yung aso ko. Bakit? Namatay po kasi. Hindi po binibindisyonan ng aso, sabi ng pare. Hindi ka binibindisyonan yan. Sabi nung mayaman, magdo-donate pa naman sa anak ko ng malaking pera para sa simbahan. Hindi pala mabibindisyon ang aso ko. Sabi ng pare, ano ba yung aso nyo? Katoliko ba yan? Pagka katoliko yan, bibindisyon na natin. Okay. So, palusot system. So, kahit sa gawain natin sa simbahan, nangyayari din yan. Siguro, sa lipunan lalo. Pang-anim, yung tinatawag nating feudalism na maano pa rin sa ating kultura yung mahirap mayaman. Pagka mahirap kayo, wala kayo, kaming mayaman, kami lang ang may kapangyarihan at may masasabi. Lalo na sa mga lalawigan, sa mga baryo-baryo, sa mga liblib na lugar, sa mga probinsya, malakas na malakas pa rin yan. Yan ikay anak ni Don ganito. Sila Don sila ikang mga mayaman, sila masusunod. Para walang iniwan dun sa isang prosesyon, sa isang lugar dito sa parokya dito sa Bulacan. Taon-taon na lang taon-taon na lang sa kanila dumadaan ng posisyon samantalang kay dami pa namang kalsadang po pwedeng daanan. Bakit doon dumadaan? Kasi taga roon yung mayaman na benefactor ng simbahan. Kaya taon-taon doon na lang sa kanila dumadaan yung posisyon. Yung ibang lugar hindi na nadadaanan ng posisyon. So para bang feudal. Kung sino yung mayaman, sila yung masusunod, sila yung may mga pabor. So yan yung mga kultura ng ating Philippine culture na tinutugunan ng basic ecclesial community. Okay? So naulit lang siya. Okay? So ngayon naman sa BEC and church culture naman, sa kultura naman po ng ating simbahan. Okay? Sa BEC and church culture. So kanina, BEC and Philippine culture. Actually, nagkadoble lang pero nais ko lang sanang idagdag yung iba pang mga kulturang hindi nakasama dito. Una, pang-7, dagdag na lang natin, yung isa pang kultura nating mga Pilipino ay yung ating family culture, yung close ties family, yung kamag-anak. Malaki ang pagpapahalaga natin sa mga kamag-anak. Okay? Pero kuminsan itong pagiging mga magkakamag-anak ay nagiging kuyog. Bawa, meron kang isang nakagalit na kamag-anak. Nung kamag-anak na yon, hindi sila lang kailang dalawa na magkaaway, nagkasama ng loob. Lahat na ng kamag-anak nila kaaway mo na. So meron silang tinatawag na kuyog system. At tinatawag din natin yung kamag-anak system kung minsan ay nangyayari din yan sa halimbawa yung dahil kamag-anak mo yan, kahit hindi siya qualify, okay na rin kasi kamag-anak mo. So yan yung mga nadadagdag na mga iba't iba pang mga kultura, kaugalian nating mga Pilipino na kuminsan maganda nga, pero tumataliwas naman sa aral ng ating pananampalataya. So balik na lang tayo dito mamaya dyan. So BEC and church culture. So dito naman, titingnan naman natin ano yung kultura ng ating simbahan sa Pilipinas na kung saan ay tinutugunan ng BEC o kailangan inculturate at i-transform ng BEC. Okay. So una, sa simbahan natin ay spiritual orientation only, lacking social concern, integral, body and soul. Okay. So karamihan sa makikita natin, hindi man lahat, ay marami sa ating simbahan ay nasa spiritual orientation lamang. Para sa mga gawain ng pagdarasal, para sa gawain ng mga sakramento, mga prosesyon, mga debosyon, pero kuminsan nakakalimutan yung social
concern, di ba? So yan yung una na makikita natin na tinutugunan ng BEC. Pangalawa, na kultura rin ng ating simbahan ay yung tinatawag nating clericalism. Ha? Yung focus on clergy and non-participation of the laity. So may mga parokya pa rin, pangunahin pa rin po na kumikilos ay ang mga pari. O kaya yung mga taong malalapit lang sa pari. So pero kumisan, yung ibang mga mananampalataya, hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng gawain sa simbahan. So, laging ang focus ay naroon sa pari at mga taong malalapit sa pari. Pangatlo, institutionalism, emphasis on the hierarchy but lacking on sense of belongingness. So, binibigyan pa rin pansin yung institusyon, ang simbahan, may pari, may obispo, may diakono, may mga madre, na para bang pagka sinabi, simbahan, ang iniisip lang yung mga pari o yung mga madre. So, institusyon. Ha? So, pero nakakalimutan yung sense of belongingness na hindi na nakikita yung pagiging community na ang mga tao ay nagbubuklod. Para bang mechanical, parang functional na lang ang nangyayari. Kumisan, nararanasan din natin yan. Ako, bilang isang pari, para bang pagkapaulit-ulit ka na nagmimisa, functional na lang. Matapos na lang at makapagtrabaho, matapos na lang at makapagpahinga na. Okay? 4 ay dogmatic, rigid observance of church law and regulation but neglecting pastoral consideration. Okay? So ito naman yung pagiging dogmatic, ito ay katuro ng simbahan. Nakakalimutan yung pastoral consideration, yung pangangailangan ng mga tao. Bagamat meron tayong sinasabing turo ng simbahan, itong utos ng simbahan, kailangan tingnan natin yung pastoral consideration sa mga tao. Halimbawa, may mga nagsasabi, itong batas ng simbahan, kailangan ay walang magmimisa sa bahay para sa mga patay. Kailangan lagi lang dadalhin sa simbahan. May mga ganyan, mga parokya na hindi nagmimisa sa bahay sa patay. Siyempre, understood naman kung panahon ng pandemic ng COVID-19. Pero bago pa mag-pandemic ang COVID-19, may mga parokya, may mga pari na hindi po nagmimisa ng funeral mass sa bahay. Kasi may nangyayari kasi yun kapag halimbawa hindi available yung simbahan, mahirap para sa mga tao na pupunta pa ron tapos babalik. May mga pamaraan na kumisan, kailangan mo rin namang i-consider yon, yung pastoral consideration ng mga tao, na unawain mo yung kanilang kalalagayan. Okay? 5, dominance of the rich and powerful but marginalization of the poor. So ito yung binanggit ko kanina, kultura pa rin sa ating simbahan, kung sinong mayaman, kung sinong sikat, kung sinong makapangyarihan, sila ang nasusunod. Kumisan nga, yung pare, nagiging sunod-sunuran na lang daw sa mga mayayaman. Kasi yun ang lagi nagdo-donate, yun ang lagi nagbibigay. Siyempre, kung yung pare kumisan, kapag kasi nadala sa mga ganong pagbibigay, parang nagiging sunod-sunur na lang siya. So, may mga ganyan pa rin. At palagay ko, may makikita pa rin kayo mga parokya na ang nagdodomina ng parokya ay mga mayayaman at makapangyarihan. Pang-anim, sacramentalized but not evangelized, too much on ritual but lacking of the Word of God. So, ito naman, sacramentalized, pangunahing simbahan, mga sakramento. Pero kumisan, nakakalimutan yung salita ng Diyos, yung evangelization, yung evangelize. So yan ay tinutugunan ng mga BEC. Again, kapag pinapaliwanag natin itong mga kulturang ito, ipasok na kagad natin sa isip natin, paano ito tinutugunan ng BEC? O ito ay natutugunan ng BEC. Okay? Para bang antidote dito ay pagsasagawa ng BEC. Isa sa mga antidote. Baka sabihin niya naman, yung BEC parang may messianic complex. Parang siya na magliligtas sa simbahan. Hindi naman. Ang sinasabi lang, kung merong isang mabisang paraan, isa sa mga mabisang paraan, ay ang pagtataguyod ng BEC para matugunan ang mga kulturang ito sa ating simbahan dito sa Pilipinas. Okay? Na nangangailangan ng transformation para maging bukas sa civilization of love. Okay? Pang-pito, centralization of church ministry lacking in delegation of tasks and initiatives from the laity. There's a need for decentralization, church from the below. So, ang isa pa sa kultura ng ating simbahan, may ay centralization, para bang sa parokya lang, dito lang sa parokya. Hindi na na-delegate yung mga gawain sa mga small communities at sa ibang mga mananampalataya. So, kailangan sa BEC makikita natin yung decentralization.
Pero pagka sinabi naman natin decentralization, hindi naman nangangahulugan na humihiwalay na sa simbahan. Kundi yung gawain sa simbahan, ikinakalat mo sa iba't ibang bahagi ng parokya from below, pero nakakonekta pa rin sa parokya. 8. Focus on building church edifices, construction projects, but lacking in building the people of God, community organizing. So, isang experience kumisa na makikita natin, kapag ka ang isang parokya ay nasa isang major construction, pagbubuo, pagsasagawa ng mga construction project, pagpapatayo ng simbahan, pagsasaayos ng altar, beautification ng simbahan, construction project, may pagkakataon na nakakalimutan yung mga tao. Nakakalimutan na tayo ay hindi lamang nagbubuo ng simbahang bato, kundi nagbubuo tayo ng simbahang tao. Kaya doon tumutugon yung BEC sa pagbubuo ng simbahang tao. Para bang kung titingnan natin, kung tayo gumagastos, nagbibigay ng pondo para sa pagsasagawa o pagbubuo ng simbahang bato, kailangan gastusan din naman natin ang pagbubuo ng simbahang tao. At sa paanong paraan, edi maglaan ka ng mga pondo para sa mga community organizer. Maglaan ka ng pondo para sa mga seminar, sa mga pagtitipon. So kasi hindi ka lang mag-i-invest on building, invest on people. Kasi kapag ka nabuo yung mga tao, yan din na magbubukal, yan din magbubukal yung mga pondong kinakailangan para sa pagbubuo ng simbahan. Ang nakalulungkot kumisa, nabuo mo nga yung simbahang bato. Nabuo mo nga. Pagkatapos, sira naman yung simbahang tao. Paano mangyayari doon? Para bang kasabihin, aanin mo ang malaking bahay kung ang nakatira ay kuwago. Di ba? Di mainam nang nakatira sa kubo, ang nakatira ay tao. Para bang sasabihin, okay na rin na ganito lang yung simbahan muna, pero kami na may nagkakaisa buong buo. Pero nakakalungkot naman malaman, ang ganda-ganda ng simbahan. Talaga naman, wow, ganda. Gintong-ginto. Pero yung mga tao na may magkakagalit, nagkakanya-kanya, nagchichismisan, nagkakahati-hati, nagkakampi-kampi. Kapag ka nasa loob ng magandang simbahan ay nag-iirapan, puro mga may stiff neck at matitigas ang leeg. Paano mangyayari doon? So kaya sa pamaraan nito, yung BEC ay nakatutugon. Alam nyo, isa sa mga nakita ko magandang bunga ng BEC, yung mga kwento-kwentuhan at kagalitan ng mga tao, nagkakaroon ng proper avenue. Kasi sa buhay naman ng tao, hindi naman natin talaga maiwasan na nagkakasamaan ng loob eh. Talaga nagkakatampuhan, misunderstanding. Sa BEC, kapag ka merong maayos kang BEC, hindi naman sa anyo ng chismis, ito ay naibubulalas, nasasabi sa BEC meeting, at sa pamagitan ng BEC meeting ay nakatutulong para maiproseso yung mga ganitong karanasan sa panalagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Sa pamagitan noon ay bago pa dumating yung kagalitan, yung pagsasalitaan ng masama, pagchichismisan, nagamot na ng BEC. May pamamaraan ng BEC na kung saan, di ba, imbis na itong sama ng loob ko, kung kwento ko kani-kanino, sino-sino makakaalam, dito ko na lang i-brought out sa BEC sa konteksto ng panalangin at salita ng Diyos. At sa pamagitan nito ay sama-sama kaming nananalangin at natutulungan kami upang mapanitili yung pagkakaisa, yung pagkakaunawaan. No? Sinasabi ng iba, dahil ang BEC raw, pinagmumulan ng chismisan. Pinagmumulan ng chismisan kasi nagkukwento ng mga karanasan. Pero sa isang pananaw, dahil ang konteksto ng BEC, konteksto ng panalangin at salita ng Diyos at paghubog, sa pagsasabi ng mga karanasan doon sa BEC, ito'y nakakabawas sa mga chismisan na nagaganap sa parokya. Kaysa kung kani-kanino nasasabit na kukwento, sa BEC kinukwento sa konteksto ng salita ng Diyos, panalangin, pangunawa, at pagkakasundo. Okay? So, yon. So, kaya sa BEC, hindi lang tayo nagbubuo ng building, structure, kundi nagbibuo tayo ng people of God. Pang-siyam, sa BEC ay naiwasan yung factionalism, competition among church workers, lacking in unity and cooperation. So sa simbahan kasi, pagka hindi maingat kasi ang pare, nagkakahati-hati yung mga tao. Lalo na ngayon, pagka kayo nag-obserba ngayon, matapos yung lipatan ng mga pare, pagka mga nagkaroon ng lipatan, syempre nag-a-adjust yung mga tao. Syempre si pari naman, yung bagong pari ay masigasig.
So, hindi maiwasan talaga, nagkakahati-hati yung mga tao, nagkakaroon ng paksyon. Ito'y kampi kay ganito, ito'y kampi kay ganare, ito'y kampi sa dating pare, ito'y kampi sa bagong pare. So, ganon, ha? So, nawawala yung pagkakaisa, ha? Sabi nga sa simbahan, sa isang parokya, kakaunti na nga yung mga naglilingkod sa simbahan, magkakagalit pa. Ha? So, sa BEC, ito ay isang pamaraan na sa BEC ay ito ay napoproseso. Kasi sa BEC talaga, meron na talagang nakalatag na structure para itong mga bagay na ito ay maiwasan yung factionalism at competition. Kasi sa BEC may kanya-kanya ng delegation eh. Sa BEC meron na siyang kanya-kanyang pamaraan ng participation at paraan ng paglilingkod. Okay? So nakakalungkot lang mangyayari, pinakamalaking challenge pagka yung paring pumalit sa isang dating pari ay hindi naman nagpapalaga sa BEC. Sabi nga, may mga paring BEC lover, may mga pari ring BEC killer. Hindi naman nila papatayin eh. Pababayaan lang nila. Sapat na yun para mamatay ang BEC. Minsan nga, may nagtayo kami BEC. Sabi ng mga tao, Father, yung pumalis sa inyo, hindi na po nag-BEC. Wala na raw pong BEC kasi may misa naman. May misa na, kaya pwede nang walang BEC. Tingnan nyo. So, yun ay challenge din. Okay? Pang-sampo, functionalism, routinary, lack of creativity, innovation, very cyclic without spiral development. Kuminsan sa ating simbahan, paulit-ulit na lamang ang ginagawa. Taon-taon may mahal na araw. Taon-taon may Pasko. Paulit-ulit na lang. Kaya nagiging functional at routinary. Pero dapat sana sa pamagitan noon ay nagiging creative at merong innovation ng participation ng mga tao na ito ay naisasagawa sa pamagitan ng BEC. Kasi ang BEC very flexible eh. Marami siyang po pwedeng maging inspirasyon at gawain na makatutulong siya para sa simbahan. 11. Activity o event-oriented but not result-oriented, such as calendaring of activity but missing the objective of doing them. Okay? So, kuminsan, sa isang parokya din naman, nagiging event-oriented. May Santa Cruzan, may prosesyon, may piyesta. Para puro ang tinitignan event. Ito mga mangyari. Kaya kinakalendar na yung event. Pero ang nakakalimutan, ano ang resulta nito para sa mga tao, sa mga mananampalataya? Halimbawa, kung ginagawa ngayon ng pistang ito, na kapag mahal na araw tayo, meron tayong sinagawang ganito na exhibit na mga imahe ng Panginoon, exhibit. O halimbawa, sa Pasko, nagkaroon tayo ng ganitong gawain. Nagkaroon tayo ng panuluyan. Ang tanong, ano ang nagiging resulta nito sa pamumuhay ng mga mananampalataya? Ito ba'y nakatutulong sa pagpapalalim ng kanilang pananampalataya? So, kaya kuminsan mahigpit din yung dati may panuntunan sa mga nag-e-ermano ng piyesta. Yung mga nag-e-ermano ng piyesta, kuminsan kasi, ang nangyayari ay kung ano yung gusto ng ermano. Pero ang laging pinapaalala ron, yung pagiging ermano ng piyesta, ay paanong makapaglalapit sa mga tao sa Diyos sa pagsisimba, paanong lalalim yung kanilang pananampalataya. Kasi iba talaga, bongga at garbo. Okay. Meron nga isang parokya, pagka piyesta dati doon, 20 banda ng musiko ang nagpuprosesyon. Ganda. Maraming gayak ang mga simbahan, punong-puno ng bulaklak. Kuminsan nga merong artista pa nung dati. Magaganda yon, pero ang tanong, nakapagpalalim ba ng pananampalataya ng mga tao? Bawa, piyesta, okay. Si Hermano nagpa-beauty contest ng mga bading, mga bakla. So hindi naman natin minamasama yung mga bakla. Pero yung mga ganong bang gawain ay nakapagpapalalim ba ng pananampalataya ng mga tao kapag tayo nagdiriwang ng piyesta? Sa pamagitan ng BEC, ito ay nagbibigay ng malalim na tugon at pangunawa sa ating pananampalataya. At gayon din naman, number 12, tendency of stagnant growth of faith, yung quality and faithful quantity mostly of church workers. There is a need for organizational development. So sinasabi lamang dito, pagka mag-oobserba tayo, maraming parokya, halimbawa sa mga parokya natin, imagine niyo yung mga parokya natin pinanggalingan. Para bang kay tagal na panahon, sila pa rin ang nakikita natin hanggang sila'y mawala, magkasakit at mamatay, wala man lang pumalit sa kanila. Sa matagal ng panahon, sila pa rin ang nakikita natin na wala kumisan hindi na nagbabago yung kanilang ugali. Hindi na lumalalim sa kanilang pananampalataya.
So yan yung 12 bagay kung matatandaan ninyo na aking isinalarawan na ipinakita na mga kultura sa ating simbahan na kailangan pasukan ng church school ng BEC, yung ating church culture. So again, hindi ito judgment, ito ay observation, ito ay hindi pagsasalahat, generalization, pero maraming ganitong mga karanasan na nangyayari sa iba't ibang parokya na nakita naman natin na kailangan din natin na bigyan ng tugon. At ang isang tugon para magkaroon nito ng antidote ay ang BEC bilang bahagi ng enculturation ng pagtatransform ng mga ganitong kultura para maging lalong bukas sa kultura ng pananampalataya at kultura ng aral ni Kristo. Okay? Ang pangatlo naman, BEC and social transformation. Okay. So sa BEC and social transformation, kung kanina pinag-usapan natin Philippine culture, yan yung unang sphere. Pangalawa ay BEC at saka church culture. Okay? Ngayon naman, BEC and social transformation, nung lipunan natin sa pangkalahatan. Paano ang panawagan nito at tugon sa atin bilang isang Kristiyanong lipunan, paano ito tutugunan ng basic ecclesial community? So una, nabibigyan pansin dito sa simbahan, pagtugon ng simbahan para sa enculturation ng lipunan. Una yung moral imperative. Do good and avoid evils. So moral formation. Na ang simbahan sa pamagitan ng BEC ay nagkakaroon ng moral formation yung mga tao. Kasi di ba sabi nga natin, yung panuntunan natin kapag nag-aral tayo ng ethics, ang pangunahing batayan ng pagpapasya natin ng moral issue ay yung ating conscience, yung konsensya natin. At sabi, ano yung conscience? Yung the voice of God in the hearts of men. Ang boses ng Diyos, ang tinig ng Diyos sa kalooban ng tao. Na kapag tayo gagawa ng ating desisyon, moral judgment, ang susundin natin ay yung sinasabi ng ating konsensya. Pero kailangan din naman na bigyan nating pansin, ang kailangan ay formation, moral formation. Kailangan ay pinoform din naman ang konsensya. Kasi kung susundin mo ang konsensya ng isang tao, halimbawa, depektibo naman yung kanyang conscience, paano siya makapagpipili ng tama at ng mabuti? Di ba? Sabi nga natin, ano yung ang mga defective na moral conscience. Halimbawa, meron tayong callous conscience. Sa isang pag-aaral, yung callous conscience, yung parang pagka nakagawa ng masama, wala nang nararamdaman eh. Parang manhid na ang konsensya. Si Duterte ba manhid na ang konsensya? Siya ba ay merong callous conscience? Kasi sa kanya lagi yung sinasabi, God is stupid, kill, kill, kill. Parang wala na siyang nararamdaman ng masama't mabuti kasi mayroong mga taong callous conscience. Paano kung magdidesisyon callous conscience? Di mali ang desisyon. Hindi siya makakapili kasi depektibo ang kanyang conscience. Meron naman mga tao na corrupt conscience. Ano yung corrupt conscience? Na corrupted yung kanilang conscience. Na dahil sa mga bigay, pagka yung tama sa kanya, yung mali sa kanya, nagiging tama. Kasi tumatanggap siya. Okay na yan. Sige, tama yan. Okay yan. Good yan. Bakit? Malaki na natanggap mo eh. Malaki na naibigay siya. Halimbawa, yung issue ngayon sa nangyayari sa ating lipunan. Maraming technicalities. Maraming technicalities na maiisip. Pero kuminsan corrupted conscience. Yun namang iba, erroneous conscience. Ano naman yung erroneous conscience? Yung konsensya ng tingin mo sa mabuti, masama. Yung tingin mo sa masama ay mabuti. So kailangan talaga yung kahalagahan ng pagpo-form ng konsensya. At yan sa BEC ginagawa. Yung mismong pag-share, Bible sharing, yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, pagtingin sa karanasan, yung turo ng simbahan, yung pagbabahaginan sa loob ng BEC, yan ay moral formation. Pinoform ang conscience ng mga tao, hinuhubog ang konsensya ng mga tao. Okay? Pangalawa, new evangelization, gospel, total human development, social justice, social sin. Sa tinuturo ng BEC, sa kultura natin, sa lipunan natin, kailangan yung total human development. So sabi ko nga sa inyo, kapag pag-uusapan ng simbahan, okay, naglilingkod sa gawain sa simbahan. Pero pagdating sa mga usaping social justice, ayaw na. Halimbawa, sa panahon ng maraming mga AGK, ngayon medyo tahimik na.
tahimik na kasi 3 buwan na lang si Duterte, medyo nababawasan na yung extrajudicial killing. Pero ayon sa pag-aaral, almost 30,000 na mga napatay. Maraming mga napatay. Kumisan, kapag kulang sa total human development, yung mga pagganap at pagtulong doon, sasabihin na, hindi na bahagi ng ano natin yan eh. Kailangan na lang natin ipagdasal yan. Ang mas nakalulungkot pa nga kung minsan makakatagpo ka, mga mananampalataya, nagkukumunyo, nagsisimba tuwing araw ng linggo. Pero kapag sinasabi ni Duterte, patayin ng mga adik, kill, kill, kill. Natutuwa sila, pinapalakpakan nila. Sabi nga ng isang obispo, kung ganyan ang inyong pananaw, na kayo natutuwa kapag pinapatay mga drug addict at natutuwa kayo sa mga sinasabi ni Duterte, huwag na kayo tumanggap ng komunyon. Kasi yung pagtanggap nyo ng komunyon, malayong malayo sa inyong pinaniniwalaan at hinahanga ang mga gawain. So, total human development, social justice. Pangatlo, ecclesiological team ng Church of the Poor. Okay? So, ito'y kailangan din naman sa ating simbahan na medyo unti-unti ay nagpapanibago na. Yung imbis na maging magarbo sa simbahan, tayo nagbibigay pansin sa mga dukha. Katulad nitong panahon ng pandemic, nagkaroon ng community pantry. So yan, Church of the Poor. Educating the people about social issues and concern. So church social teaching. Kailangan sa ating mga manampalataya, sa pamagitan din ng BEC, tinuturo natin yung church social teaching. Kasi meron tayong turong panlipunan na pamantayan natin ng pakikipag-engage sa mga nangyayari sa ating lipunan. Halimbawa sa ecology, sa mga encyclical letter ni Pope Francis, lalo na yung kanyang encyclical letter tungkol sa ecology. So yun ay mahalaga na maunawaan ng mga tao. Okay? Na sabi nga ay ang kasalanan ay hindi lamang yung meron kang ginawang masama na moral, kundi kasalanan din yung ikaw ay nagtapon ng basura sa ilog, naging daan ka ng pagkasira ng kalikasan, hindi ka nanindigan para sa kalikasan, ay masasabi rin natin yan ay kasalanan. Sabihin natin, dalawang klase naman ng kasalanan, sin of omission, sin of commission. Okay? So maaaring wala kang ginawang masama, pero wala ka namang ginawang mabuti. Sabi nga ni Edmund Burke, bakit daw nagtatagumpay ang kasamaan? Sapagkat maraming mabuting tao walang ginagawa. At panglima, conscientization. Forming the conscience of the people, church guidance and teaching, forming social conscience. So yun yung binanggit ko doon sa una, yung pagpo-form ng konsensya ng tao. Kasi yung pag-BBEC, sabi ko nga sa inyo, nagsisimula sa sarili, karanasan ko, nakita ko yung simbahan, pagkatapos nung nakita ko ang pamayanan, nakita ko ang lipunan. Pang-anim, critical collaboration with government, promoting good governance and working towards social justice, ecology, and peace. So kailangan din naman makiisa tayo sa ating gobyerno, pero ito ay critical collaboration. Okay? Na tayo nagiging mapanuri kasi kuminsan gagamitin din naman tayo ng simbahan, ng gobyerno. Halimbawa, di ba natatandaan nyo ng itong mga nakarang araw, nagsalita ang CBCP sa pamagitan ni Bishop Ambo David. Ano sabi niya? Simula ngayon, hindi na tayo tatanggap ng tulong, ng donasyon mula sa mga mining company. Di ba? Natandaan nyo ba yon? Kasi nga, kuminsan ay nagagamit ang simbahan para protektahan o bigyan ng katuwiran yung mga maling gawain. Nag-donate naman kami sa simbahan na. Tumanggap naman ng simbahan na. Di ba? So, yun. Okay, critical collaboration. Pang-pito, prophetic mission of the church being the conscience of society that involves faith and moral. So, simbahan, meron siyang prophetic mission. So, katulad ng ibang mga pari ngayon, halimbawa si Bishop Ambo David, si Socrates Villegas, kailangan talaga tayo tuparin natin yung ating prophetic mission. Na tayo nagsasalita kung ano yung mga masamang nangyayari sa ating lipunan. Ako, sa aking kakayahan, sa pagiging pare, lalo na panahon ngayon ng eleksyon, hindi naman ako sa namumulitika, ginagampanan ko yung aking prophetic mission na imulat yung mga tao na halimbawa, bakit mo iboboto itong isang kandidatong ito kung lahat naman ng supporter at kasama niya yung mga magnanakaw at nakasuhang magnanakaw? Bakit mo iboboto itong kandidatong ito yung supporter niya halimbawa si Macapagal Arroyo, si Estrada, si Enrile, si Bong Revilla, sila lahat ay mga may kaso ng pagnanakaw, nakulong sila, tapos yun ang mga supporter niya, di ba? Doon pa lang, matatanong mo na,
Bakit kailangan mo iboto itong taong ito? So, yung example na yon ay prophetic mission natin na sa konteksto ng BEC, sa loob ng BEC, yan ay tinatalakay din. Okay? Pangwalo, empowerment of the poor, people of God, developmental, livelihood, liberational. So yung pagtulong sa mga dukha, syempre ay hindi lamang ipagbibigay ng isda, kundi turuang mangisda. Yung sila'y patatagin sa kanilang sarili. Number 9, voters education, choosing the right leaders, promoting clean and honest election as a major component of social transformation. So napakahalaga yung ating voters education. Kaya kung halimbawa kung meron kang BEC na talaga nag-ooperate na, yung talagang napakadaling ipasok din yung mga turo na yan eh. Napakadaling magbuo ng mga tao ron, magbulat ng mga tao. Kasi ipapasok mo na lang sa kanilang sharing eh. Kumbaga may sistema na may pamamaraan na papasukan mo na lang ng impormasyon. Para bang, para bang ang BEC parang katulad ng Jollibee. Okay? Na isang katulad ng Jollibee, isang malaking fast food chain, marami ka ng mga branches. Okay? May sistema ka na, may mga tao ka na, magpapasok ka na lang ng produkto. Halimbawa, may bagong produkto tayo ngayon. Chicken Joy na merong honey. Honey Chicken Joy. So, ipapasok mo na lang yon kasi meron ka nang magsasalo ng mga network. Ganun din sa BEC. Meron ka ng network na sasalo ng impormasyon na maghuhubog sa mga tao at yung mga BEC na yun, sila na magkikreate ng synergy sa isang parokya. Para kung halimbawa, sige, ganito si kandidato, ganito, si Marcos, ganito si Lenny, ganito si Lacson. Para bang yung pag-aaral na yon, paghihimay na yon, nagaganap na sa BEC, nagkakaroon ng diskusyon, at pag uwi nila sa mga bahay, mga tao makakasalumuhan nila, sila na mismo magbabalita sa mga tao at makipag-usap. Nako, wag nating iboto yan. Itong iboto natin, ito makakabuti sa ating bansa. Okay? Number 10, promoting the gospel value as a social worker but witness of Christ. So piniliwanag natin to sa gawain ng BEC, hindi naman tayo social worker, kundi tayo ay witnesses of Christ. Tayo ay nagpapatotoo sa aral ni Kristo. Number 11, socio-political concern of the church guarding against to be used by political ideology and party. So ito rin naman ay binabantayan natin ng ating gawain sa simbahan, hindi mapasukan ng ideolohiya at mga politikal na mga paninindigan na nawawala na yung paninindigan natin bilang simbahan. Katulad nga ng binigay ko sa inyo na kuminsan ng mga BEC ay nagagamit ng mga sosyalista, ng mga komunista sa mga gawain. Kasi nga magkapareho yung kanilang talutuntunin eh. Pero yung layunin nila, magpabagsak ng gobyerno, itatag ang komunistang gobyerno. Tayo, yung layunin natin ay itatag ang paghahari ng Diyos sa pamagitan ng pagsasabuhay ng pananampalataya at aral ni Kristo. Pang-12, promoting non-violence, openness for dialogue, not only speaking or timid church, but listening and acting church. So yung promoting non-violence na bagamat tayo para sa social transformation, hindi naman tayo nakikipag-away. So tayo ay naninindigan lamang para sa aral ng pananampalataya na makakatulong para sa ating simbahan, sa pamayanan at sa lipunan. So sa pamagitan ng mga discussion na ito ay makikita natin, okay? So sa pamaraan nito ay makikita natin yung gampanin ng BEC. Ang BEC bilang evangelizer, at evangelizing community. Pinapasok natin yung gospel values, nagkakaroon tayo ng enculturation, at sa pamagitan na ito ay nabubuo yung civilization of love. At ang larawan ng civilization of love, okay, nandoon ang metanoia, kerigma, liturgia, diakonia, koinonia, anawim, servant leader. Kapag pinagsama-sama natin ang pitong ito bilang kultura ng BEC, yan naman ang magpapanibago sa ating BEC at sa ating Philippine culture, BEC at church culture, at BEC at social transformation. Okay? So, yan yung discussion natin sa BEC, enculturation and civilization of love. Sa huling bahagi ng ating discussion, meron lamang tayong papanoorin na 15 minutes na video na isang pare na nagpapaliwanag tungkol sa BEC.
So gusto ko sa pagkakataong ito na matapos yung ating 7 lecture, tingnan natin yung pagkakaunawa natin sa BEC, ha? Yung natutunan natin ngayon sa BEC at pinaliwanag ko sa inyo, batay sa aking karanasan at dokumento ng simbahan, at sa ating pagsusuri at pagninilay, tingnan natin yung para bang magle-leveling tayo, magbe-benchmarking tayo. Paano nila inuunawa yung BEC at paano natin ito naintindihan? May pagkakaiba ba? O yung pagkakaintindi nila at pagkakaintindi natin ay magkamukha at magkakatulong bagamat magkaiba. So ito ay talk ng isang pare nang magkaroon ng BEC Assembly sa Davao noong 2019, November 2019 sa Davao. Itong paring ito ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa BEC doon sa bahagi ng Visayas. Kasi yung nagtipon sila sa BEC, may nag-share tungkol sa karanasan sa Luzon, may nag-share tungkol sa Visayas, at may nag-share naman tungkol sa Mindanao. Ito naman ay yung nag-share tungkol sa karanasan ng BEC, pagkakaunawa at gawain ng BEC sa Visayas. Okay? So, titingnan natin to. Kailangan, nakashare naman tayo. Okay. End lang natin yung ating show at panonoodin natin ito. Okay. Okay. So, siya. So kung hindi nyo ito napapanood ay paki-react na lang. Kung napapanood ninyo at okay sa share ay panoorin natin. Kay Dulce Pagpata.
Okay. So, dahil tayo nagkakaproblema sa sounds, hindi ko siya matagpuan. Siguro ikakat ko na lang doon yung ano muna natin, yung ating recording.